Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Hallelujah, hallelujah, ipagdiwang ngayon. Hallelujah, hallelujah, ang kanyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa pangatlong linggo tayo sa pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. At atin pong ialay ang misang ito para sa lahat ng mga naugnay ngayon sa ating banal na misa sa pamagitan ng social media, gaya ng Facebook Live at iba pa. At ang lahat ng mga intensyon na para sa mga nasa front lines, mga doktor, nurses, medtech at iba pang mga health personnel at ng mga front lines sa ating pamalaan at mga pribadong sektor na nag-volunteer para sa kabutihan ng ating mga kababayan, para po sa lahat ng mga kababayan natin na sa iba't ibang bansa, iba't ibang dako ng mundo, para sa mga pamilya na ngayon ay nakwarentina, nasa loob ng bahay at nakipag-ugnay dito sa Quiapo Church para sa ating misa. Lahat po ng inyong intensyon ay isama po natin ngayon sa banal na misa. Sa ating panibagong panahon at panahon ng krisis dahil sa COVID-19, kuminsan ito ay ating bigyan din ng panalangin na atin itong maigpawan. Gaya ng dalawang mga alagad ng Panginoong Hesus na pumunta sa Emmaus, nagbalik sila sa ating Panginoong Hesus sa sambayanan na itinayo ng ating Panginoon upang kanilang ipagpatuloy ang pagpapahayag ng pagkabuhay muli ng Panginoon. Gaya ng ginawa ni San Pedro at mga apostol, na kahit pinatay ang ating Panginoong Hesus, siya ay nabuhay muli upang ipahayag ang kalooban ng Diyos sa pagligtas at pagbigay ng buhay na ganap at kasiyasya. Kung tayo ay mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ay maugnay din sa ating Panginoon. Ngunit kung hindi pa, kailangan nating magbalik loob. Kaya gagawa po tayo ng hakbang, panibagong daan tungo sa pag-uusap tungkol sa pangyayari ng mga kinalaman sa pagpakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Batid ng mga alagad na pumunta sa Emmaus ang kwento ng muling pagkabuhay, ngunit nagdududa sila. Ipanalangin natin sa misang ito ang mga taong walang katiyakan sa kanilang buhay panampalataya. Madama at maranasan naman nila si Kristo na muling nabuhay sa tulong ng simbahan, sa pagbasa ng Biblia at pakikisalo sa Eucharistia. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rin ang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakataon ng bagong kaluban, upang sa kadakilang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol, at nagsalita siya ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo, ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos, sa mula't mula pa, ay pinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa Kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umaawit sa tuwa ang aking dila, at ang katawang ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyaki na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos, na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sabihin.
Hindi siya pinabayaan sa digdig ng mga patay, at hindi din tinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay miling binuhay ng Diyos, at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu, at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ng iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, Panginoon, ang sa lahat sa aking buhay. Ako iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya'y ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak. Sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, walang itinatanggi ang Diyos. Pinahahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama. Igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana
sa inyong mga magulang. Ang itunubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nanalig kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal, anupat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 Alleluia. Poong Jesus aming hiling, kasulat ay liwanagin, kami ngayon'y pag-alabin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-usapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-usapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa ng ngalay Cleopas, kayo lamang po yatang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propitang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at sa mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay. At siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan. 3 araw na ngayon mula na mangyari ito, nabigla kami sa binalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Magang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propita? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propita.
Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anin nila. Sapagkat palubog na ang araw, dumidilim na. Kahit sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala, gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon din, tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-usap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po mga kapatid ko ni Kristo. Nasa panahon tayo ng hindi normal at hindi karaniwang panahon. Wala po tayong new normal na dapat gawin. Bagkus ito ay isang extraordinaryo na panahon sa atin. Nangailangan ng extraordinaryo din at ibang paraan na makipamuhay upang ating maigpawan, upang ating matagumpayan ang krisis at ang pagsubok na dala ng COVID-19. Napakarami na po ang namatay ngayon sa buong mundo ay mabot na ng 202,660 at ang kaso ay mabot ng higit sa 2 milyon, 2,909,630. Ang Estados Unidos pa rin ang siyang may pinakamalaki na kaso, 953,851 at ang namatay ay 53,851. Ang Pilipinas ay pangatlo dito sa Southeast Asia. Sa may mga kaso, nangunguna ang Singapore na may 12,693, Indonesia 8,607 at tayong pangatlo ang Pilipinas, 7,294 na dagdagan ng 102 kahapon at ang namatay sa atin ay 494. Samantala, ang gumaling ay 792. Kung atin pong tingnan ang mga pangyayari, ito po'y nakakalungkot gaya halimbawa na nangyari noong panahon ng ating Panginoong Hesus ay pinatay na pinako sa krus. Kaya yung dalawang apostol, gaya ng ating napakinggan sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 24 at talata 13 hanggang 35, na kung saan itong si Cleopas at ang isa pa niyang kasama na alagad ay umalis sa Jerusalem dahil sa kalungkutan, dahil sa krisis, dahil sa malaking pagsubok at pumunta sila sa nayon ng Emmaus. Habang sila'y naglalakad at kanilang pinag-usap-usapan ang mga pangyari, kasabay pa ng Panginoong Hesus na hindi nila nakikilala. Hanggang ipinapahayag ng ating Panginoon kung ano ang nasasaad na dapat magbata ng kahirapan ang Mesiyas bago ito magkaroon ng kagalakan sa pagkabuhay muli. Nakikilala na lamang siya noong siya'y kasama nila sa kainan. Kanya pong pinaghati-hati ang tinapay, binabasbasan ito at nagpasalamat at kanyang pinaghati-hati. Sa versikulo 30, kapitulo 24 ng Ebanghelyo ni San Lucas, ipinapahayag ang Eucharistia na siyang nagbukas ng mga mata ng dalawang apostol
Kaya sila'y bumalik sa Jerusalem at nakikisama sa kanilang mga kapatid na nanampalataya sa 11 na mga apostol at mga kasamahan. At doon pinapahayag rin nila na nabuhay muli ang Panginoon ayon sa kanyang sinabi sa katuparan ng pangako ng Diyos na kanya pong ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay matubos at maligtas. Kaya sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, Kabanata 2, talata 14 at talata 22 hanggang 33, ipinapahayag ni San Pedro na yung pinatay ng mga pinuno ay si Kristo na siya yung hinirang ng Diyos. Ngunit siya'y nabuhay muli upang maipahayag ang pangako na binigay kay Haring David na mabuhay muli ang Mesiyas upang magdala ng isang kaligtasan at siya'y nakaluklok sa kanang kamay ng Diyos. Kaya ito yung daan tungo sa kaligtasan. Kaya sa atin pong Salmo 15, ituro mo, Panginoon, ang landasin ng buhay na hantungin po nating lahat. Sapagkat ayon pa sa ating pangalawang pagbasa, na sa unang sulat ni San Pedro, Kabanata 1, talata 17 hanggang 21, tinubos po tayo sa pamagitan ng buhay ni Kristo. Hindi po sa pilak, hindi po sa ginto, bagkos sa dakilang tagapagtubos sa atin ng Pong Hesus Nazareno. Ganun po tayo minamahal ng Diyos na gaya ng sinabi ni San Agustin, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay katangi-tangi na parang tayo lang ang nag-iisang anak niya na hindi pinagkait ang kanyang bugtong na anak upang tayo tubusin, upang tayo'y maligtas. Kaya kailangan po natin na tingnan ang ating buhay. Paano ba natin gagamitin ang mga nakasaad o nakasulat sa Biblia? Tinuturuan po tayo ngayon sa ating Ebanghelyo ng 3 hakbang. Ang unang hakbang po ay una sa lahat, titingnan ano yung mga pangyayari. Ito po ang Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 24, versikulo 13 at sumusunod tungkol sa pangyayari na nag-alay ng buhay ng ating Panginoon para sa kaligtasan nating lahat. At pangalawang hakbang, ginagamit ng ating Panginoon ang mga kasulatan o ang Biblia, Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 24, verso 25 at sumusunod, upang ipahayag na kailangang magbata ng hirap ang Mesiyas upang makarating sa kaulatian at ipahayag niya ang kanyang pagligtas sa atin. At pangatlong hakbang, ang pagdiriwang, ang pagkikiisa gaya ng pagkikiisa sa banal na misa na ginawa ng ating Panginoon nung siya'y naghati-hati ng tinapay na binigay sa 2 ng mga alagad niya na napunta sa Emmaus. Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 24, versikulo 28 hanggang 32, na ganun din ang gagawin natin. Gamitin po natin ang mga nakasaad sa Biblia, sa kasulatan na banal, sa mabuting balita ng ating Panginoon, paano po natin harapin ang kasalukuyang pagsubok sa buhay natin upang tayo ay masintro sa ating Panginoon. At ang bawat hatbang natin ngayong extraordinaryo na panahon ay tunay na pagtupad sa kanyang kalooban at hindi po natin gagawin na ito yung new normal. Hindi po ito new normal. Ito po ay extraordinary situation na kailangan ng extraordinary na pagtugon upang tayo ay maayon sa liwanag ng pagtuturo ni Kristo. Huwag po nating sabihin na ito na new normal at gawin na nating paraan na hindi tayo malayang kikilos, hindi tayo malaya sa paglilingkod sa Diyos, hindi tayo malaya sa pagkikilahok sa kanyang banal na misa. Ang bagong panahon ay extraordinaryo na kung saan ang ating dakilang Pong Hesus Nazareno ay siyang magtuturo sa atin ano ang dapat gawin. At sa liwanag ng Ebanghelyo,
Atin pong maigpawan ang lahat ng ito. At ang pumapanginoon pa rin ay siya na Panginoong na buhay muli, ang Poong Hesus Nazareno. Masampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan, sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Nagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay iniliming. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mabuhi, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, dumalog tayo sa ating Amang gagawin ng lahat para sa kapakanan ng kanyang mga anak at atin pong itutugon. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, alalayan mo ang simbahan at ang mga namamahala sa aming pamayanan upang huwag silang mapagod sa pagsisilbi sa mga dukha, mga inuusig at mga isinasasantabi sa aming pamayanan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, gabayan mo ang mga nahaharap sa mga krisis sa buhay at mga nabibigatan dulot ng pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, makita ka nawa namin sa banal na kasulatan at sambahin ka sa Eukaristiya, sapagkat ikaw ay napapasa amin upang pagningasin ang aming mga puso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Nawa magkaroon na ng agarang lunas sa coronavirus pandemic na nagpapahirap sa marami, upang hilumin na ng Panginoon ang mga may sakit, bigyan ng sapat na lakas ang mga kumakalinga sa kanila, at tulungan tayong magsumikap sa pananampalataya. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa tahimik ay atin pong idulog sa Panginoon ang ating sariling mga panalangin, at lalo tigit na para sa mga nasa frontline na mga doktor, mga nurses, mga medic, mga health personnel at ibang health workers, at
lahat ng mga tumutulong sa ating mga kapwa-tao sa panahon ng krisis ng COVID-19. At isama po natin ang ating sariling mga panalangin. Kayong mga nasa bahay ngayon na nakatutok sa Facebook Live, sa taimtim po, ipanalangin sa tahimik ang inyong mga intensyon at iba mga panalangin. Ama, sa pamagitan ng aming mga kahilingan, maging matatag nawa kami sa aming paglalakbay tungo sa iyo. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Aming hatid sa harap ng altar, mga pagpapalang nagmula sa iyo, Ama. Pasasalamat sa biyayang natanggap, pagpupuri sa iyong harapan. Manalangin ni Abatido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng anak ay loob mong aming ikatuwa ngayon. Ay panibaguhin mo ang galak na manatili sa amin habang panahon. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang makasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamatay ang inihain sa cross, ang sa cross ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa namang anghel sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal na makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kunin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis muli, kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin ng simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa ng Tanang Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlayan may pag-asang sila muling mabuhay gaya ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo isang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria, ni Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Rafael, ni San Roque, ni San Lazaro, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Sa tagubilin na magaling na utos sa turo ni Jesus na payo natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian
dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghin mga aming panampalataya at huwag ang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang liwanag mo ang sumindak sa dilim, buong kalamitan nagsaya't nagningning, kumislap
Sumindak ang mga bituin, nalikha ang lahat ng mga lupain. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin, malaya at matindi, hindi magmamaliw. Dinilig sa tuwa ang buong nilikha, inuno ng aliw ang aba at ang dukha ng pagmamahal. Binigay mong sadyang matupad sa gawa ang iyong salita. Ang liwanag mo ang sumindak sa dilim, buong kalangitan nagsaya't nagniling, umislap, umindak ang mga bituin, nalikha ang lahat ng mga lupain. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin, malaya't matindi, hindi nagmamaliw. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghen mo at lingapin na yung sambayanan na minarapat mong makinabang. Sa piging ng pangmakailanman, ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay ng nagtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman. Tingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamagitan ay sadyang makapangyarihan ng ikay narito pa sa daigdig. Maraming gumagaling dahil sa pag-antada mo sa kanila ng kamalmahalang cross. Ngayong ikay nalalhati na diyan sa langit, ninanalig kaming ang iyong pamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing. At sa tulong mo po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at sa ipong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Tayo po na kinakaharap natin ngayon ang krisis dahil sa COVID-19 ay magkaroon po sana ng liwanag mula sa Ebanghelyo na hindi po tayo pabayaan ng Diyos at dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, tayo po ay kanyang iligtas. At tayo po ay kanyang bigyan ng kinakailangang biyaya. Kaya huwag po tayong manghinawa, magpatuloy po tayong manalangin sa ating poong Jesus Nazareno. Ngayon na po ang basbas ng ating Panginoon at upang siya madama
sa taimtim po ay makiisa kayo sa amin at sa tahimik ilagay inyong kamay sa dibdib sa panahon ng pagbasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, iniagmos na ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kailangan ang kanan nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan ninyo ang lahat na nakikiisa ngayon sa banal na misa dito sa Quiapo. Sa pamagitan ng benisyon na ito, naway maalala ng pangako lang sa binyag na ikaw ay kinaibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumain taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Pong Isus Nazareno. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.